kaibigan, Charis, napaka-hagard talaga ng itsura ko today. Nakaka-voice it. Anyway, susubukan ko daanan yung mga kapatid ko muna ngayon. Tapos susubukan ko rin daanan yung isa kong kaibigan na para i-comfort siya kasi para siya pinagdadaanan. Ngayon, hindi ko na ikikwento rito yung story niya, bakit kailangan niya ng comfort. Pero although hindi naman siya nanonood ng social media, pero baka kasi mapanood niya pa rin. Siyempre sa amin dalawa na lang yun. Kaya lang iisip ako ng sasabihin ko sa kanya para ma-comfort ko siya. At sa kasamang palad, hindi ko maiisip kasi nagagalit din ako dun sa story niya eh. Kasi alam nyo, ang hirap maging empath kasi una-una nagsisimpatya ka dun sa kalagayan ng kaibigan mo, ng tao. Tapos sa dami ng karanasan ko sa buhay, alam ko yung pakiramdam. Halos lahat ng mga dumaing sa akin, halos alam ko lahat ng pakiramdam one way or another, in a smaller scale or whatever. Naranasan ko. Lahat naman tayo kasi may pinagdadaanan na medyo hindi naman maginawa. Lahat tayo may pinagdadaanan na medyo painful. At dahil nga naiintindihan ko siya, nararamdaman ko yung galit na nararamdaman ko, yung pagka-bad trip sa sitwasyon na meron siya, nararamdaman ko. Hindi ko alam ngayon, iniisip ko kung ano sasabihin ko sa kanya. Although minsan sapat naman na nandoon ka lang, nakikinig ka lang. Minsan you cannot find the words to say, but sometimes nagtatry akong hanapin kasi baka naman matsambahan ko, magbukas yung bumbilya ng utak niya at may masabi ako maganda, something positive, something inspiring, something uplifting. Pero dahil siguro pagod rin ako at masama yung pakiramdam, hindi ko maisip kung ano yung sasabihin ko talaga. Dahil di ko maisip, siguro pag namili ako ng Red Horse, may isip naming dalawa.